I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught. Hello guys, my name is Mystery Channel and welcome to my world. Here in social media, we watch, observe, and we react. So, opinion ko to. Kung ayaw mo sa opinion ko, simple, skip mo yung aking video. So, for today's video guys, pag-uusapan natin guys yung mga issues guys sa Jovan David Production. Sa totoo lang guys sa totoo lang ako, sobrang nasistress ako sa mga nababasa ko sa mga community, sa mga pages. Ayan, sobrang toxic na talaga yung mga pag-aaway na nangyayari. Ayun. Sobrang toxic talaga, as in, wala nang harmony yung community talaga. Sobrang toxic na talaga siya. Pero ako, dahil gusto ko kasi si Sir Jovan, si Annalyn, si Sherwina Official, si Booster TV Vlog, at si Joel Vlogs, hindi kasi siya masyado talagang nagpa-vlog pa. Kaya ako, gusto ko silang panoorin kasi sa mga good vibes na mga video nila. Kaya ako nagsusupport sa kanila kasi nakikita ko naman talaga mula pa noon yung bonding ni Jovan at ni Annalyn lang malakas. Ayun. Grabe yung bonding nila guys, sa totoo lang. Kung nanonood kayo dati payat pa yan si Sir Jovan at si Annalyn, hindi pa yan siya ganun. Yung kanyang aura ngayon, ibang-iba pa siya dati. Pero nandun na guys yung friendship nila guys, yung asaran nila, yung sigawan nilang dalawa, yung paggawa nila ng video, sobrang tagal na guys, as in. Hindi lang sila ngayon lang nagbablog, matagal na. Alam mo kung ibabalik mo yung mga dati, iba pa yung mga feature ng mukha nila. Yun, iba pa guys no, kaysa sa ngayon, kung panonoorin mo sila, nakikita mo talaga na time pass by and people change sa mga aura natin, mukha natin, no? Nagbabago yung tao guys, sa totoo lang. Kaya nag-i-enjoy ako guys sa mga vlog nila. Mula pa noon guys, mula pa noon talaga nag-i-enjoy. Pero dati kasi silent viewers lang ako, hindi ako masyadong nag-iingay. Yun, hindi ako masyado guys kasi yun, nag-i-enjoy lang ako. Kasi minsan tayo mga OFW, naghahanap tayo ng mga stress reliever. Kaya yun, nanonood ako sa kanila. Pero ngayon guys, marami nang nagbago, pati itsura nila yung nagbabago, nag-i-improve, no? Kaya mas lalo pa ako guys, no, na talaga yung pagbabago ni Miss Ana, yun ang talagang nag-ano sa akin na talagang ay susuportahan ko to. Kasi alam ko na darating yung araw, maaabot ni Miss Annalyn talaga ang break talaga na para sa kanya. So, nag-i-enjoy ako guys, no? Kaya gusto ko very positive and good vibes lang yung mga video na pinapanood ko sa kanila. Pero minsan nga talaga yung mga gusto natin, hindi talaga nangyayari. Kagaya rin sa Fallen, wala na rin yung Fallen. Ayan, bumitaw na rin si Boss Fallen. Wala na siya kasi hindi naman guys, sa totoo lang hindi guys priority ni Boss Fallen ang Team Jovan David Production at lalong-lalong na si Miss Annalyn Batalier. Hindi niya yun priority guys, no? Kitang-kita niyo naman na mas priority at pinupush niya yung kanyang team, yung Team Masaya. Yun ang kanyang priority. Bali sila Sir Jovan, option lang sa kanya
na pag gusto nilang makipag-collab, pumupunta sila. Pero sa totoo guys, yung focus niya para sa self niya, sa mga goals niya, mga gusto niyang ma-reach sa buhay niya, mga mga kailangan niya, at yung Team Masaya, yun yung kanyang priority lang guys. Pero hindi niya guys, priority po guys yung Team Jovan David Production at kay Miss Ana. Kaya hindi natin masisisi guys yung ating defender na si Sir Anino Angel na napansin niya guys, no? Huwag kayong magalit sa kanya kasi defender yan siya, anytime nagbabantayan siya kung ano yung mga binabanat nyo kila Sir Jovan at magriribatan niya talaga kayo guys. Kaya sorry sa Team Masaya kasi talagang unfollow, unsubscribe ako sa inyo kasi hindi dahil ayaw ko sa inyo. Sa totoo lang, in-idolize ko, ko na rin kayo, ginusto ko na rin kayo. Nag-enjoy na rin ako sa mga vlog niyo dapat. Kaso, hindi ako sa inyo talaga solid. Solid ako kay Sir Jovan at kay Miss Annalyn kasi mas gusto ko silang suportahan, no? Kasi mas nakilala ko na sila mula noon pa yung pag-vlog nila. Kayo, bago lang kayo nakilala namin, pinakitaan nyo na agad yung production ng ganyan, no? Yung, dito kasi sa social media, hindi natin dapat i-after muna. Kung gusto mo talagang tulungan si Annalyn na umangat, dapat pinokos mo muna siya, hindi mo muna inisip yung pagpagawa mo ng CR, may gatherings ka pang iniisip, may ano ka pang iniisip. So, you cannot serve two masters, no? Kailangan na muna isa-isa muna. Hindi mo kailangan na mas anuhan lahat. Dapat isa-isa lang. Hindi pwedeng sabay-sabay para makapokus. Kaya hindi nag-i-improve si yung ni Miss Ana kasi at hindi ka rin, sabi mo, hindi ako maka 1 million views sa video namin ni Miss Ana. Paano ka maka 1 million views? Pilit na pilit yung mga acting mo. Halatang ayaw mo sa kanya. Halatang halata na hindi mo gusto yung ginagawa mo. Yan. Totoo naman yung video niyo ni Mariel, talaga naman na mas mas sweet kayong dalawa, mas bagay kayo. Yan. Speaking sa couple, mas bagay kayo talaga kasi mga sosyalan, yan. Mga sosyalan kayo. Pero tanggapin nyo sa sarili nyo na lagi nating ay accept sa sarili natin na ang social media hindi lang sa gwapo at sa magaganda. Pagalingan dito. At lalo-lalo na palakasan ng X Factor. Alam niyo ba yung X Factor? Yun yung dating. Kung kahit na maganda ka, kung wala kang dating, need mong may dating. May hatak sa masa. At yun ang wala kayo. At yun ang nandyan kay Miss Annalyn Batalier. Ayan. Si Annalyn talaga yung nanghahatak sa masa. Siya yung may secret magic na kahit simple lang siya, sabihin natin siya na simple yung beauty niya. Sa unang tingin mo, parang hindi mo siya sasabihin na maganda siya. Pero pag pinagmasdan mo siya, mamahalin mo ang isang Annalyn lang malakas. Kaya nga ako mahal ko siya, no? Yung nagsabi ako ng I love you, baby Annalyn, tapos sumagot siya, I love you too, mommy. Ayan, parang na yung puso ko na sabi ko yung bata na to is napaka down to earth niya, napaka-humble. Ayan. Tapos, alam nyo, ang gustong-gusto ko talaga kay Miss Ana is yung kanyang ugali na tuwing kakain siya is nagpipray. Sa totoo lang guys, ako nakakalimot ako mag-pray pag lalo na gutom ako. Tapos nakukonsensya ako, hindi ako nag-pray, ganun. Pero, dapat guys talaga pag kumakain tayo, tayo, huwag tayo magmadali, mag-pray talaga tayo. Kaya si Miss Ana na-touch ako kasi kahit na pagkainan na talaga, nakikita ko talaga siyang nagdadasal siya. Yun ang mga gusto ko sa kanya na nagustuhan ko. At si Booster, ayan, simple lang si Booster, diba? Pero si Booster, alam nyo, nangangamusta siya sa mga mommies. Kahit na may pangalan na si Booster, is hindi siya
very humble siya. Alam niyo ako, mini-message niya ako, kinakamusta, mag-ingat ka diyan, sa work mo, 'di ba? Hindi mo susuportahan yung ganyan, samantalang sa Team Masaya, si Boss F hindi siya magsha-shoutout kung hindi ka magpapalipad sa kanya. So sad, 'di ba? At kung sino lang yung mga ka-close niya, sino lang yung nasa team niya, yun lang yung palagi niyang sina-shoutout. Siyempre yung mga iba na mga supporters yan, dapat pantay-pantay ka. Pag YouTuber ka, pag pumasok sa channel mo, dapat sina-shoutout mo rin sila, hindi lang dahil nagpalipad sila. Hindi magandang ugali yun. Ayun. So yun lang. Ayan, hindi dahil sa sinabi ko dati na kasama yung Team Masaya sa mga nire-reactionan ko kasi nag-aantay ako dapat ng short film nila. Kaso hindi na yan natuloy. Ayan. Pero nakikita ko pang sina-shoutout ni Sir Jovan at ni Miss Annalyn sila Boss Fallen. Ayan, sina-shoutout pa nila. Ibig sabihin, open pa sila sa collaboration. Pero ang hindi maganda dyan na may nakita akong post na nag-unfollow si Boss Fallen sa Team Jovan Production at kay Miss Annalyn. O diba, nakakaano yun talaga. Alam nyo kung malinis talaga yung hangarin mo, kahit daming nambabash sa'yo, dapat hindi mo idama yung mga kakulab mo kasi hindi sila nagsasalita. Yung nakagandahan kay Sir Jovan, hindi nila nilalabanan yung mga issue, hindi nila pinapansin yung mga issue. Talagang gusto nila talaga is mag-vlog lang, no? Magawa sila ng mga video nila. Kaya ang simpatya ko talaga na sa kanila. Sa totoo lang. Tapos marami pa si Sir Jovan David Production, yung mga kaibigan niya na dating kasama niya mag-vlog, yung mga tinatawag nilang daddies na bumaliktad din kay Sir Jovan. Alam nyo, hindi kayo ang sikat. Yun ang katotohanan dun. Hindi kayo ang sikat. Si Sir Jovan ang sikat. Si Annalyn yung sikat. Sila Sherwina. Yun, sila Booster. Yun yung mga sikat. Hindi kayo sikat, pero dahil nga kaibigan nyo, nakakapunta kayo sa bahay nila, nakaka-join kayo sa kanila, kasi napapansin na rin kayo. Kasi napansin ko rin nga kayo dahil nga nanonood ako ng mga video ni Sir Jovan. O diba? Dumikit lang kayo tapos dumikit kayo sa kanila, tapos pinapasok pa kayo sa bahay nila, tapos binabantayan niyo pala sila. Nasabi niyo hindi daw masaya si Sherwina kasi pakitang tao lang daw, hindi daw masaya talaga yung family nila. Alam niyo guys, sino bang family na laging masaya? Yung family minsan, iba-iba yung family. May family na hindi ganun kasaya. Minsan sila nag-away-away, pero minsan sila naman yung magtatawan. Ang ganun yung pamilya guys. Hindi naman perfect yung buhay. Tapos, gusto nyo kayong mag-alaga kay Annalyn, gusto nyo sa inyo si Annalyn. Ito logic lang to talaga. Kung mahal nyo si Annalyn talaga, wait nyo niya na siyang magsabi talaga na ayaw ko nang tumira kay Kuya Jovan, kay Papa Jovan, tulungan nyo ako, kunin nyo ako dito. Kung siya na talaga yung magsabi ng ganun, pwede kayong mag-react. Pero kita nyo naman ang saya-saya ni Annalyn sa poder ni Sir Jovan. Gumagawa sila ng video at nakita mo yung concern niya lagi kay Sir Jovan kasi matagal na silang magkasama. Isipin niyo, sisiraan niyo Sir Jovan, imbis na sana ang ganda ng tingin sa inyo ng mga supporters nila. Kasi ang mga supporters kasi, pag minahal nyo sila Sir Jovan, tsaka si Annalyn, yun ang napapansin ko. Pag minahal nyo si Sir Jovan, si Annalyn, yung simpatya nila na pupunta rin sa inyo. Tingnan nyo si Boss Fallen, nung nakipag-collab siya kay Miss Annalyn. Ang baba, 9K lang yata siya. 9K lang yung kanyang YouTube channel. Sa totoo lang kasi, sinusto ko kasi yan, chine-check ko yung kanyang sino ba yung si Boss Fallen? Kasi dati sumigaw siya na gusto niyang anuhin si Annalyn.
ang baba lang talaga ng mga views niya, mga ano niya. Hindi siya talaga pansin. Although may itsura siya, pero hindi siya pansin sa social media. Kasi sa totoo lang talaga, yung naghahatak talaga guys, yung may hatak sa masa talaga, si Sir Juvan at saka si Annalyn. Yun ang hindi nakuha ni Boss F. Na dapat nagtiyaga siya. Kung nagtiyaga siya talaga na inalagaan niya yung Fallen, baka yun pa yung magpapaangat sa karir niya. Ako na ang nagsasabi. Kasi ang story ni Annalyn maganda, no? From rags to riches. Parang ganun, parang Cinderella ang kanyang, ang ano ni Annalyn, no? Dating ano siya, di ba? Tapos naging ano na siya ngayon. Yan. Ibang-iba na. So yun na guys, medyo mahina lang yung boses natin kasi andito yung alaga ko, hindi tayo nakaka-update, nakakagawa ng video. So yun na lang guys yung, no, yung reaction ko guys, no, na sa mga solid supporters na pagpatuloy ng nating suportahan si Sir Juvan David Production, si Miss Annalyn Batalier, Annalyn Lang Malakas, Sherwina Official, Joel Vlogs, Papa Notes Angel, at Anino Angel ang kanyang YouTube channel. Marami pa siya guys page guys sa totoo lang kasi laging nare-report si Sir Papa Notes Anino. Pero kung i-search mo siya Papa Notes Anino, Anino Angel, makikita mo na yan siya guys. Lalabas na yan siya guys sa ano mo guys, sa mga pages at sa YouTube channel niya guys. Nagcha-charity din po yan siya guys. Alam mo, mas pinakikinggan ko si Sir Anino kasi sino ang magtatanggol kila Sir Juvan sa mga nagbabati ko sa kanila? Walang magtatanggol sa kanila kundi si Sir Anino Angel. Siya lang yung matapang, no? Although maraming mga babae na mga defender din nakikita ko, yung mga defender nila Sir Juvan na mga babae din. Pero iba guys yung pagbabatikos talaga ni Sir Anino Angel. Ayan, kasi Sir Juvan hindi siya masyadong nagsasalita sa mga issues. Ayaw niya kasing palakihin yung gulo. No? Grabe rin yung kanyang ugali na kaya niyang i-control, na hindi magalit. Pinipigilan niya talaga na hindi na lumaki yung issue. Kaya nandyan si Sir Papa Notes para mag-depend sa kanila. Kaya Sir Papa Notes, maraming salamat at andito din kami para sumuport sa iyo. Maraming salamat sa suporta kay Annalyn Lang Malakas, Jovan David Production, Sherwina Official, at kay Joel Vlogs. Ayan, sa totoo lang, liliwanagin natin yung lahat. Huwag tayong i-accept natin sa sarili natin na minsan kulang yung kakayahan natin. Minsan may tao talaga na hatak sa atin or may tao talaga na tutulong sa atin sa pag-angat natin. No? Huwag tayong masyadong bumilib sa sarili natin at huwag nating pairalin yung inggit natin sa katawan. No? Hindi ka mabubuhay na ikaw lang. No? Dapat kung merong mga tao na handang sumuport sa'yo, bigyan mo sila ng chance. Yun. Kaya, at si Annalyn at si Sir Juvan, yun po yung mga may hatak talaga sa masa, sila Sherwina. Kaya, sa mga nagkukulab sa kanila, tingnan mo, lahat tinignan ko sila, Kuya Max, Kuya Musco. Ayaw ko sana guys, na idamay si Kuya Max at si Kuya Musco. Kasi good vibes din yung mga video nila. At si Master Mariel, inano ko na rin yun siya guys, no? At lahat ng mga daddies, no, inform ko kayo na in-unfollow ko na po kayo lahat. Hindi po dahil galit po ako sa inyo, kundi ayaw ko po na makapagsalita ako ng hindi maganda sa comment section. Ayaw ko na makipag-away, maging bashers. Kasi alam ko naman yung feeling na binabash ka. Ang sa akin, totoo lang yung sinasabi ko. Dapat nag-isip kayo bago nyo tirahin. At saludo pa ako kay Papa Mac at kay Miss Kanichi, kay Mami Venlot. Ayan, sila yung pinapalo ko kasi alam ko mahal nila yung production. At si Miss Annalyn, si Sherwina, at awa din ako kay Mami Raquel, dami rin sa kanyang bumabatikos, no? Yung hirap talaga, sa totoo lang guys, grabe. Pero sa community nila Sir Juvan, marami kang matututunan. Sa totoo lang, hindi lang ka-toxic
katoxic lang yung maaano mo, kundi marami kang matututunan na aral, no? Ako, ang natututunan ko sa issue ni Sir Jovan at ng mga daddies is huwag tayong masyadong magtitiwala. Huwag full ang tiwala natin kasi hindi natin alam na tayo pala okay tayo sa kanila. Akala natin okay ba tayong friend? Pero yung pala, sa kanila pala, iba pala yung nasa isip nila at gusto ka pala nilang pabagsakin. Hindi pala sila masaya sa mga naaabot mo, kundi gusto ka nilang pabagsakin. Kaya sa community nila Sir Jovan, marami ako natututunan sa mga issues, sa issues ng Team Masaya and ng Team Jovan David Production, sa issues ng Lindo. Marami ako guys natututunan guys. So, yun na guys, kulang yung oras ng video ko. Maghanap pa tayo ng mga bagong mga issues na pag-uusapan natin dito sa aking sa aking YouTube. Ayan, i-explore natin yung social media. By the way, my name is Miss Ruth Channel. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. And mega love shoutout sa small YouTubers community, sa Team Kapuso, ang aming founder Jane Lastimoso, at ang aming President Freddy Channel, and to all members of Team Kapuso at sa aming Team Kapuso Charity. Ayan, thank you so much for watching my video. See you on my next issues. Bye guys. Thank you so much. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the